Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kahapon ay nakuha ng Denver Nuggets ang comeback win laban sa Toronto Raptors na hindi expected na makapasok sa Eastern Conference Playoffs sa isang game na umabot pa sa overtime sa score na 127-125. Kayod MVP nga si Nikola Jokic na gumawa ng another 40 points, 10 rebounds, 4 assists, 1 steal and 2 blocks on 18 of 27 shooting sa field and 3 of 5 shooting sa 3-point line. 17 points, 9 rebounds and 7 assists din si Jamal Murray, subalit 6 of 20 lang nga siya sa field. 17 points din si Christian Brown, 16 points, 11 rebounds, 8 assists si Aaron Gordon at 13 points, 9 rebounds si Michael Porter Jr. Habang si Russell Westbrook naman ay better performance kumpara sa first 2 games niya. Siya ay nagtala ng 9 points, 4 rebounds and 3 assists on 3 of 7 shooting sa field. Ganun pa man, posible ngang napapanood na natin ang huling season ni Westbrook. The past few years ay pinagtatanggol natin si Westbrook na hindi siya nakakabelo dahil ginawa siyang spot-up shooter sa Lakers dahil si LeBron ang point guard noon at ganun din sa Clippers dahil si Harden ang main ball handler ng team. Subalit ngayon ay hinahayaan na nga siya ni Coach Michael Malone na laruin ng kanyang style of play sa Nuggets. Subalit negative impact pa din nga ang dala niya sa loob ng court. Walang question sa karakter ni Westbrook, solid na tao, mabait at solid teammate. Ganun pa man, nakalipat na nga siya ng 5 team sa huling 6 na taon at ngayon ay may 1-year contract lamang siya sa Denver Nuggets. Kapag patuloy pa nga siya nag-average ng 5 points, 3 rebounds and 3 assists per game on 20% shooting sa field, it's hard to picture na mananatili siya sa team na ito for the next few years. Tila ba nag-decline na nga talaga si Russ o kaya naman napag-iwanan sa development ng mga guards ngayon na halos lahat ay shooter na. Isa nga si Westbrook sa mga paborito kong player dahil sa kanyang bigay todo na performance palagi noon at passion kung maglaro. Subalit sa ngayon ay hindi mo nga alam kung saan siya lulugar. Hindi siya pwede sa rebuilding team dahil ayaw niyang maglaro sa isang team na wala siyang tsansa na magkampiyon. But at the same time ay liability naman siya para sa mga playoff contenders at madalas ay hindi siya nakakapaglaro ng matino kasamang ibang stars dahil nakakasikip siya sa spacing buhat ng kanyang poor shooting. Kapag tapos na nga si Russ sa Nuggets, posibleng wala nang kumuha sa kanya sa NBA. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Habang Milwaukee Bucks naman ay may isang panalo pa lamang ngayong season at ito ay nanggaling sa Philadelphia 76ers na walang Paul George at Joel Embiid. Natalo nga sila ng tulad ng Chicago Bulls at Brooklyn Nets, dalawang team na hindi inaasahan na makakapasok sa East Playoffs. Habang nakita naman na sobrang outclass sila sa Boston Celtics kahit na wala pa si Kristaps Porzingis. Wala ngang problema ang kanilang mga stars si Giannis at Damian Lillard. Si Giannis ay nagtatala ngayong season ng 29 points, 12 rebounds and 6 assists per game on 62% shooting sa field. At 28 points, 6 rebounds and 6 assists per game naman si Damian Lillard. Binibigay na nga ng dalawang star nila ang kanilang sapat na ambag. Wala pa nga si Middleton subalit may Brook Lopez sila, Taurean Prince, Gary Trent Jr. at iba pa. May enough talent nga sila at hindi sila dapat natatalo sa mga team na tulad ng Brooklyn Nets na makikipag-agawan sa number 1 pick next draft. Sa palagay nyo ba ay delikado ang Bucks na maging play-in team ngayon?